Otsukaresama desu minasang, konbanwa po. So muli, welcome ko po muli kayo sa aking maliit na channel dito sa aking YouTube channel. So muli po ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta at sa patuloy pang dumadami na aking subscribers. So ayon po sa aking pinangako doon sa aking page na mag-upload po ako ng panibagong lesson. So ito na po yung aking ginawa. So kasi naisip ko po na ito po yung ituturo kasi based on my experience, ito po yung nagiging problema po ng mga bagong pumupunta dito o nag-aaral po ng Japanese language. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mas gamay natin yung English na lingwahe. Kaya ang ginagawa natin, ginagawa ko rin to, ini-English ko muna bago ko siya i-translate into Japanese, so which is wrong. So bakit ko po ito ginawa? Kasi pagka nasanay po tayo sa ginagamitan natin ng English, hindi po tayo talagang mag-i-improve sa Japanese. Kasi po magkakaroon po ng conflict kasi magkaiba talaga yung sentence structures ng dalawa. So this time I will discuss or I will introduce ko po sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang language na ito. So ano po yung sentence structures ng Japanese, ano po yung sentence structure sa English. So sa English po, sinasabi ko man po sa aking unang mga video na hindi po ako teacher, so hindi po ako nakapagturo dyan sa Pilipinas, or even hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sinasabi ko high school lamang po ako. So dito po sa English is magkakaroon po yan ng, kung mayroon hindi man po kayo satisfied sa aking explanation or mayroon kayong idadagdag sa so help na lang po para din po sa makapapanood ng aking channel. So kung mayroong idadagdag, open naman po yung aking comment section. Pwede po kayong mag-comment doon. Mayroon kang pagkakamali, mayroong ganito, pakiayos na onegaishimasu na lang po. Tulungan niyo po ako na mai-explain. Kasi dito po sa English, magkakaroon yata ng kasi kung mayroon man pong hindi ko po ma-explain ng maigi, pero sisikapin ko po kung pag may kulang lang po, yun lang pong hihiling ko po na correct na lang po ng aking explanations, okay? Kasi ganito po yung mangyayari. So by the way, sa aking channel is, sa explanation ko ito ngayon is gagawin ko siyang tagless or sinasabing English Tagalog kasi mayroon po akong mga subscribers na ibang lahi. Meron po akong Pakistan and African na subscribers. So in order to them to benefit my lessons, I will make them tagless so that they will understand also. Okay? So we'll start. So first is most people or even me find Japanese sentence structures most difficult and confusing. So totoo naman po, pag tinignan mo po yung ito po, gumawa pa ako ng diagram, makikita nyo po na napakahirap po siya gawa ng marami ka pong titingnan ng mga particle. So yan po ang nagpapahirap sa Japanese. Pero kung maunawaan nyo po ang paggamit, mas mapapadali po sa inyo yung pagsalita ng Japanese. Okay? So this is completely understandable considering how it is different to the other language. Okay? So but the truth in Japanese grammar is incredibly logical po. Very logical po yung grammar po ng Japanese sentence structures. It's just need to do is just look at the right angle. Okay? So makikita nyo naman po. Ang pinakahuli po, madali po siya kasi ang pinakahuli mo pong tandaan is yung verb. So ang mangyayari po sa Japanese is
subject, object, and verb. So later on, we'll discuss the difference between the two sentence structures. So first, I will discuss the sentence structures in English. So by the way, sa mga subscriber ko po na mga ma'am, mga sir, sa mga ano po sa English sentence structures, pag hindi po kayo satisfied or mayroon po kayong idadagdag sa aking explanations, so much better po. Kasi sinasabi ko nga, hindi po ako sensei. Ayon lang po sa aking experience at sa aking medyo kunting napag-aralan o naalala dito sa English na to, ito po yung ang ito isasabihin ko rin po. Pag kulang, pakiano na lamang po, is open naman po yung comment section. Meron po kayong ano doon, pwede nyo pong madagdagan para na rin po makatulong sa ating mga kababayan o sa mga nais po na matuto ng Japanese language at sa mga gustong pumunta po dito sa Japan. Okay? So, here we go. In English, right? In English is the main pieces of the sentence is go in a specific order. Okay? So, the persons that doing the actions in the sentence, so we call that the subject. So, sinulat ko na po dito para hindi na po siya magkukonsume ng oras. So, the second is followed by the words that describe the action. So, alam naman po natin na yung mga word na nagtitakes ng actions, so we call that the verb, right? So, verbs is an action word, right? Mga sir, mga ma'am. Okay? So, next is the things that the actions is done to, so we call that the object. Okay? So, buo na po yung ating sentence, English sentence. So, in English structure, the word order that tells us who did what, right? Who did what? Sino at ano po ang ginawa. So, dito po yon mapapaloob sa gitna. Subject, verb, and object. Okay? Clear? So, kung mayroon pong kulang, pakiano na lang po sa comment section. So, we'll proceed to Japanese sentence structures. So, Japanese sentence structures are structures around grammatical markers. So, structures around grammatical markers. So, ito po siya. Marami po siyang mga so, tinatawag pala na marker, ito po yung mga particles. Okay? So each particles indicates how the word order before it relates to each other. So usually the verb, and the verbs is always appearing at the ends of the sentence or at the last of the sentence. But the order of the other words can vary because it is a particle, not a word order that tells us who did what. So, sa English, sa aking pagkakaalam po ay mayroon po siyang talagang pattern na ginagawa. Ito po yung subject, verb, and object. Sa Japanese po, kahit ito po yung mga particle, magkabali-baliktad po ito, at as long as yung verb mo po ay nasa huli, tatama po yung inyong sentence as long as you connect the correct particle and the sentence. Right? So later on, ituturo ko po sa inyo yung kalagahan at kung paano po gamitin ang right particles sa paggawa ng sentence. Okay? So instead of trying to fit the Japanese shape pig into an English whole, let's start again. So usually, the basic structures of Japanese sentence structures is considered the SOV, or the subject, object, and verb. And these comparisons is make us easier to us to
to compare with an English. Like for example, I ate banana. So when you compare into an Japanese, we come up with I banana ate. Okay? So these comparisons is meaningless. Completely meaningless, guys, because the two language functions is different ways. So the SOV level, or the subject, object, and verb, is also wrong sometimes, and it is not uncommon in Japanese sentence with an object appearing before the subject. That's why it seems no wonder confusing to us. So kahit ako po, nag-confuse po ako sa paggawa ng sentence noon, kasi nga medyo nagamay ko po yung English. Sinasabi ko nga, kaya ko po ito ginawa para po i-explain sa inyo yung pagkakaiba talaga ng Japanese at ang English sentence structure. So ayan na po, sana po naunawaan nyo po ang aking paliwanag, at kung mayroon man pong pagkukulang o hindi kayo satisfied, ay willing naman po yung comment section ko po, at kung ano po yung nakakalimutan ko po, ipakiano na lang po, at tulong-tulong na lang po tayo sa para po sa benefit ng mga gustong pumunta po rito. Okay? So later on, dito lang muna tayo kasi medyo mahaba na po yung So later on, i-explain ko po sa inyo yung kahalagahan ng paggamit ng particle at paano po ang paggamit ng mga particles sa Japanese. Right? Okay? So again, maraming salamat po, at magandang gabi po sa inyong lahat.